Galit kami sa Pangulo, paano na? Ayan, si Chris Misuki pala yan. Thank you very much. Naisumbong mo na, gusto mo pa aksyonan? Kita mo pati yun, hindi na nila binabanggit yung isumbong mo sa Pangulo. Hindi na rin lumalabas si Dizon, di ba? Tuwing umiikot kasi si Dizon, laging tinatanong sa kanya, bakit persona nung grata ka ba sa Ilocos Norte? Ba't hindi ka magpunta ron? Gregory, 5,000 won. Paano niya huhulihin, boss? Sila din ang may kagagawan. Muset. Yun na nga eh. Di ba? Paano niyo lulutasin ng problema kung yung mismong dapat na lumutas, sila pala yung problema talaga? Boss, yung mga sasakyan ng Diskaya, pwede palang kasuhan ng karnaping yung mga kumuha ng sasakyan nila kasi wala palang court order. Alam mo, mayaman yung mga Diskaya. Kaya nila yan, kasuhan, balang araw. Sumipol ka lang ngayon, kulong ka na. Meron bang gano'n? Sisipol ka lang, kulong na? Sir, yung si Tariela, nagdududa ko kung talagang produce yung ng AFP. Kasi yung galawan niya parang makakaliwa. Yung FPG parang yung ginawa niyang caricature. Yun nga, binabaliktad eh. Yung, di ba, binabaliktad nila eh. Yung mga totoong mga para sa bayan, yun yung sinisiraan nila. Good evening, Boss Buds. Anong status sa impeachment? Ang status po na impeachment nasa kay ano na po, kay Bo GD, Speaker. Ngayon, hihintayin po natin kung yan po ay ibibigay nila sa Committee on Justice or idedirekta nila sa Senado sa pamamagitan ng 106 na boto. Pwede ba yun, Badong? Kala ko ba nag-impeach, nag-deklara na yung Supreme Court? Lahat pwedeng gawin ng gobyernong ito. Yung warehouse ng asukal na nahuli, boss, nabaon na din sa limot. Correct. Ang nahuli nila panay mga sa war on drugs, panay droga nahuli. Yung mga smuggler, panay bigas, asukal. Boss, ang init ni Risa, talagang aggressive sa pagkandidato niya. Baka makakuha ng boto yan. Kasi 'di ba, yung mga against kay Kibuloy, pro Duterte 'yon. Baka sa kanya mapunta ang boto, marami-rami 'yon. Si Risa mananalo. Baka nga sa mga dilawan, hindi pa siya kunin na presidente. Nagpapapansin lang yan. Bukas tawanan tayo sa umaga, Kuya Buds. Kaya naman tayo may ganun dahil merong mga patawang Ontiveros eh. Boss, kapatid ba ni Alan Casey Tariela? Hindi. Kamag-anak ni Redon. Yung ilong lang. Talo sila ni Redon. Si Redon parang camel eh. Dito merong baon. Redon, kainin mo muna yan. Yang baon mo sa pisngi mo. Tatay Badong, mahina talaga si Kiko Maching. Tupi na agad kay Senator 10K. Partida, Tatay Badong, hindi pa nagsasalita si Senator Chicharon. Yan kita nyo naman. Pag nagsalita yan, nag-aantayan ba ng basura? Saan kukunin ng basura at sino magluluto ng basura? Alam nyo, ito katotohanan tignan po ninyo. Sumigla po yung mga congressman nung nakita nila si Martin Romualdez, pero kapuna-puna talaga hampayat mo. Hindi rin sila maliligtas pala ng pera, Yung pressure talaga. Talagang yan ang ibang klase, Yung anong tawag dyan? Yan lang ang pasalamat tayo dyan sa mga magna. Nakakaingit minsan kasi simple-simple lang sa kanila. Daang bilyon ang pinag-uusapan tayo, hindi pa tayo.
Hindi pa tayo nakakahawak ng milyon talaga eh. Sila bilyon na. Pero yun yung realization natin, no? Hindi mo maisasama sa hukay yan lahat. Yan si Tariela, bugok na itlog na sumisira sa PCG. Tatay Badong, tanong. Dito tignan nyo, baliktad Sa ibang bansa po, may tension, nagkaka-tension po sa mga lugar. Pag may mga territory dispute, ang tension po dun sa teritoryong pinagtatalunan. Tapos yung mga diplomats po, yung mga taga-opisina, sila yung nagpa-patch up na, di ba? Oh, sige, pag-usapan natin yan. Kahit na may tension pa ron, dito sa atin baliktad eh. Konti lang yung tension dun sa teritoryo. Ang maraming tension yung kantsawan sa media, sa mass media. Imbis na yung tension dun mismo sa lugar, tapos inaawat ng mga taong walang mga walang mga barko, walang mga gamit pandigma. Kwentuhan. Dito sa atin, baliktad sa China, sa atin at China eh. Yung relasyon natin sa China, wala naman halos aktwal. Sir Badong, sabi ni Recto, kulang ng budget ng 200 billion. February pa lang. Kasi deficit eh. Umaasa tayo na may papasok na pera. Umaasa tayo na may maibebenta. Umaasa tayo na meron. Wala na pong pumapasok na pera sa atin kasi wala na tayong turista. Wala nang mga foreign investors. Wala nang foreign capital. Yan mga yan, yung mga pumapasok dito na yung mga pagawain. Panahon pa ni Tatay Digong lahat. Ang dami nga hindi na natuloy kasi priority. Alam nyo kung bakit palpak yan? Habang tumatagal po yung hindi natatapos yung proyekto, nadadagdagan po ang gastos niyan. Kung inutang natin yan, nadadagdagan yung utang natin na hindi po nagagalaw yung proyekto. Wala nang pumapasok na turista, wala nang pumapasok na foreign investors, wala na pong malalaking paggawain. Alam nyo ganito po epekto pag may ng build. Bakit po uunlad ang ekonomiya? Habang pinapatayo pa lang. Halimbawa, 1,000 lang, 1,000 nagtatrabaho. So merong kumikita na 1,000 dahil nagpapagawa ka ng malalaking tulay o malalaking highway. 1,000 lang para madaling kwentahin. Yung 1,000 na yan, sumusweldo sila, di ba? Tapos itong pagsweldo ng mga yan, bibili yan o magbabayad ng utang yan dito sa mga tindahan na pinag-utangan nila. Tapos, kikita yung tindahan dahil nagbabayad ng utang sa kanila, lalaki yung tindahan, mag-hire naman ngayon ng mga katulong kasi hindi na kaya, lumaki na yung tindahan niya. Yung nagkaroon na naman ng trabaho, yung katulong. May mapapadala na naman sa probinsya. Yung sa probinsya nila, makakabili naman, kikita na naman yung tindahan doon sa probinsya nila. Alam niyo yun, gulong ng gulong yan eh. Hindi lang po yung 1,000. Yan po yung paikot. Dahil kumita yung 1,000, may kikita rin doon sa mga 1,000. Bibili yan ng mga hapunan. Uunlad po ekonomiya kung mayroong mga pagawain. Hindi lang po ang ninanakaw ninyo kung flood control po ginawa nyong ghost. So walang trabahador, walang kumikitang trabahador, lahat binulsa nyo eh. Ghost project eh. Kung talagang nagtrabaho kayo, ilang trabahador yung kumikita?
Ilan ang pakikitain ng trabahador na palengke? Ilan ang sasakay ng tricycle yan, kikita yung tricycle. Yung tricycle ngayon na kumita, bibili ng pagkain na naman. Yung binilan, kikita. Mag-hire ng trabaho, may panibago ka na naman. Kaya, yung mayaman po lahat ng mga mamamayan, dahil sa pagbibigay mo ng trabaho, kaya po yung Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong, papaunlad na tayo eh. Biglang ngayon, ano na? Wala na. Correct. Economic cycle yan. Hindi lang mismo. Tourism. Naku, Diyos ko. Napakaraming napapakinabangan sa tourism. Airlines pa lang. Magbabayad ng tax yan. Magbabayad. Kahit foreign, sabihin, hindi naman sumakay ng Philippine Airlines o Subupak. Kahit na China Airlines pa yan, paglapag niyan sa NAIA, nagbabayad yung China Airlines ng parking fee. Di ba? May parking fee yan eh. May binabayaran sila rito sa Pilipinas. Tapos magta-taxi yan, kikita yung taxi. Mag-hotel yan, kikita yung hotel. Isang turista, hindi lang po yung binayad niya yun. Ang dami pong kumikita dun. Dahil kumita yung Grab driver, dahil dun sa turista, yung Grab driver bibili ng mga isang sakong bigas, kumita yung magbibigas. Napakarami po, isang turista, ang dami pong epekto niyan. Hindi lang po yung dala-dala niyang pera, iikot na yan. Ngayon po, walang pasok ng ano sa atin, walang pasok ng pera. Bagsak lahat. Pati tourism. Tapos ang taas pa ng budget. 'Di ba? Kung may kasabihan tayo, ewan ko kung sa Tagalog lang 'to, habang maliit ang kumot, magtiis mamaluktot. Pucha, maliit na kumot, nagnakaw. Umutang na malaking kumot. Yun yung problema eh. Kaya, ang hirap talaga. Sige, basa. Pinoy mindset ay alipin, pero ang Chinese ay negosyo mindset. Malaki ang problema natin sa education. Correct. Alam niyo po, correct yan. Kahit tayo, di ba? Bakit? Anong kukunin mo kurso, anak? Nursing, nay. Bakit? Mataas po sweldo na nursing. Kita niyo yung mindset? Ano kukunin mo, nak? Magsisiman ako. Kung ano man yung kurso sa siman. Maritime. Merchant marine. 'Di ba? Yan yun eh. Kasi malaki kita. Correct. Tama ko ron. Yung mindset natin, utak alipin eh. Magtrabaho. Hindi po masama yun. Gusto natin kumita eh. Pero, tignan nyo po yung mga nag-aaral sa Ateneo, nag-aaral sa Lasal. 'Di ba? Paano magnegosyo? Hindi po sila binibuild up. Kaya palaki ng palaki yung agwat eh. Yung mga mahirap, binibuild up sila. Kahit yung pinakamatatalino. Bakit? Laging tatalunin ng mga mayayaman. Kung mas matalino pa itong mga taga-public school kasi wala silang network eh. Bakit sila mag-iisip na magnenegosyo? Makaisip man sila magnegosyo yung mga mahirap, ang network nila, pang sari-sari store, pampwesto sa palengke, hindi talaga yung network ng mga Chinese. Mahilig ako manood yung mga Chinese dito, yung ini-interview ni Ching Kitan. Ano lagi sila meron? Yung nung mga bata pa tong mga Chinese na mayayaman, pinagtitiwalaan sila ng mga Chinese na matatanda, pinapautang sila ng mga goods. Alam niyo yun? May suportahan eh. May suportahan yung mga Chinese businessman dito sa atin. Dito sa mga Pilipino, pag sinabing magtatayo ng negosyo,
Sari-sari store kagad. Paano tayo unlad? Panay gastos ang gobyerno. Buti sana kung uunlad tayo kung ginagastos nila. Pero pag binubulsa nila, hindi tayo unlad. Halimbawa nga, yung Ghost Project, kung nag-hire ng tao yan, kung talaga nagtayo yan ng mga tulay, bibili yan sa hardware, bibili ng mga bakal sa hardware, kikita yung hardware, yung hardware, mag-hire ng tauhan, o balik tayo doon. Trabahador, kikita yung trabahador, kikita yung palengke, kikita yung tricycle driver, kikita yung jeepney driver, ikot-ikot yun. Okay. Tatay Badong, kumusta na yung resort sa Chocolate Hills? Yung tinayong building sa bundok sa Cebu, wala na. Talaga? Anong building yung tinapyasan yung yung bundok? Yung gagawing mga big time na subdivision? Weak talaga ang kabataan ngayon. Ako binato ng eraser dati tapos pinalabas kami ng classroom, 3 kami. Paglabas namin, nagtatawanan pa kami. Ngayon, batuhin ka ng eraser, tulpo ang bagsak. Correct. Yan ang nagpahina sa atin, yung tulpo Sumbong mo kay tulpo. Boss, ayon kay Kong Erice, sa plenary ng Kamara ay gusto nilang buhayin ang impeachment case ni Junior dahil may patunay na ebidensya na tumanggap si Junior ng 8 billion galing kay Yusek Bernardo, 2 billion sa palasyo hinatid. Ang problema, nagbotohan na sila sa plenaryo Tapos na po yung botohan, binasura na po. Di ba? Yan Tanong, dumaan ba sa pagiging sanggol si Llamas at kung si Kong Tabi? Sila. Pero si Redon hindi po. Singaw lang yan si Redon Nabuhay yan sa Dolomite. Yung wala pang Dolomite Economic sabotage ang ginawa ng administrasyon ang may kagagawan. Maritime, marine transportation and marine engineering. Kita nyo? Ngayon, mindset maging contractor para malaki kita. Gusto nyo maging bilyonaryo, contractor kayo. West Bay College, maritime rin.